lahat, sinunog ang mga kubo, winasak ng lahat. Tapos, pinalis po kaming lahat nun. Hanggang sa napapaaway po kami sa mga gwardya, wala po kaming magawa. Tinututukan po kami ng baril. That's why nag-request po kami sekretary sa aming sulat na maibalik po ang mga magsasaka po sa lupain. Sarap nila. Bali po, ang pamilya ko ito yung mga nasa 40 pong pamilya. Pero kami ko ay halos 100 mo sa area yun. 78 hectares po yung sa kanila ho na iba-iba hong pamilya po, lahat ng mga naririto po. Ang kanila po doon ay 14.9. Ngayon po, yung isang Raymond Moreno po, na taga Forbes Park, na nilagyan ng pulo ho yung lupain din ho nila, kasama rin ho doon sa aming sinasabi ho na ipabalik nga ho. Napakaloko po ng ginawa ho nila sa atin ho doon. Ang pangalawa naman po, Sek, hinihiling po namin, isusurrender po namin kasi kanina po may video kaming ipinakita. Nasa ABS-CBN po ito. Pareho po nasa ABS-CBN kasi bawat po aming laban ho dyan. Talagang pinipilit kong mailagay sa media sapagkat para nakadocument ho kami. Ang nangyari po, kaya lagi channel po nakikita ho doon kasi ang kalaban po namin Channel 7. Kaya doon kami nagpupunta sa Channel 2. So, i-document naman ho nila which is talagang may titulo, walang dark clearance in violation ng AO8 1995 na kaya sinabi ni Secretary. 2009 lang ho ang na-transfer lahat sa corporation sir nila. I-transfer lahat yung landed estate na to. Puro corporation. And the other one po, si Andrew Tan naman ang kalaban ho. Phil Estate, formerly Phil Estate. Kaso na-absorb ho ni Andrew. So, si Andrew Tan ho na kalaban. Landed estate din po yun. Walang dark clearance lahat. Lahat ngayon nasa corporations na po. Yan ho ang sa bayan ng Lian. Ito naman pong isa ho, na number 2 po namin na inalaban, sir. Ito hong Hamilo po. Yan po ang Pico de Loro. Ang may-ari po niyan ay ang De Hoya. Tumayo ho yung De Hoya. Nasa Jose Leopoldo. Ito po isa sa may-ari. Ayan po. Yung Pico de Loro po, sila po ang may-ari, sila ho yung may emancipation patent. Ang problema namin, sir, nagpunta ho kami sa DAR, 4 na beses ho silang pumupunta ho doon. Ayaw ipakita ng DAR. Pero 2013 po, na-generate na. DAR po, Batangas po. Probinsya po. Nandun po yung EP. Pag pupunta ho sila, hindi po nila makita-kita. Since alam ho nila ako na talaga namamasok po ako ng office pagka alam ko kung tama ho ako, ipinakita ho that time sa amin. Yung June 7, sir, nung nakita ho ng mga magsasaka po, ng mga kasama ho natin, hindi na ho nila ibinalik sa DAR. Tapos ang sinasabi ho nila, ninakaw ho daw namin. Which is hindi naman ho totoo dahil pinakita ho namin sa ABS-CBN. Ito po ang EP namin. Kaya we feel the law is violated. So sabi ko sa kanila, handa ba kayo makulong? Handa ho daw makulong. Sir, umuwi po kami. Dala ho namin ang EP. Ngayon po, na-ask EP natin. Yung emancipation patent. Pakikuha nyo nga. Pakikuha nyo yung emancipation patent. At yan po ay aming ibabalik sa inyo, Sec. Para ho makita na talagang totoo namang hindi ho namin yan ninakaw. Kundi gusto namin ibalik ho sa inyo para ho, sir, sila kapag parehistro. Ang problema ho kasi, Sec, ayaw nila. Hindi ho namin malaman kung bakit ayaw. Natatakot ba sila? O baka meron nagkakalagayan dun sa loob. That's why sabi nga, kung natatakot sila, Sec, umalis na lang sila sa DAR. Hindi ho sila dapat ganyan. Dapat ay protektahan nila yung mga magsasaka na mag-ari. Sir, ito po ang emancipation patent. Yan po, ang lupa ho yan ay yung 10 building ni Henry C. Na talagang pinipilit po nilang huwag mailabas ang emancipation patent na yan. Opo, 8 hectares po yan. Yung isa po, iniwan ho namin doon. Opo, sir, yan po ang aming inihiling po sa inyo na malbigyan ng endorsement po sa ROD. Kasi yun lang naman po, under Section 16, dapat po yan, once it is generated, dapat po idalhin doon sa hindi ho namin malaman bakit ayaw po nila Sabi nila may conversion order ho daw. Ayun nga ho sinasabi namin na talagang ginagamit lang nila yung conversion order na yan para huwag mairehistro po ito So ito po ang aming problema, Secretary, na ibinibigay ho sa inyong hapag at ibinabalik po namin sa inyo ang mga titulong yan. Patunay na hindi ho namin
kaya na magnakaw at gumawa ng masama para lamang makuha yung mga titulo kong yan. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating kalihim at hayaan nyo ay gagawa natin ng maukulang hakbang yung bagay na yan na hindi nakarehistro na EP. Inaasahan po namin, Secretary. Ayan, maraming salamat. Itong sabi nyo nga, kumbaga ito ay iniaabot sa akin, ini-hand over itong 3 titulo na ito. Siyempre sa layunin nga itong sabi nyo nga ay mabilis ang rehistro, at kung may mga ano pang mga kaakibat na usapin at suliranin, no, ang lumitaw sa hinaharap o nandiyan pang sa tingin nyo ay hindi nagkakaroon na bibigyan ng kaukulang resolusyon, sabi ko nga po at gayon din sa mga kasamahan pa natin, no, mula din sa Timog Katagalugan, ay ang policy po ng DAN ngayon under the Secretaryship of Kapaing Mariano, mananati yung pong policy ng pagiging bukas at patuluyang dialogo at konsultasyon. Sabi natin, laging bukas ang tanggapan ng Department of Agrarian Reform saan mang itong antas sa buong bansa. Yun lamang po at maraming salamat po. Sige po, marami. Sige po. Kapaeng, isa na lang po. Salamat po sa gagawing aksyon po niyo. Ngayon pa lang ay umaasa na po kami sa tagumpay. Ang isa na lang po, Kapaeng, yung landed estate po na pinanalo ho namin, na pinag-awayan namin ng sekretary po, yung mga klowa po ng mga tao po, nandun na ho kasi ang pinagtatalunan namin ni Paro James, anong AO ang gagamitin para ma-distribute ang mga klowa? Kasi po pinatituluhan po ng mga bilyonaryo po eh. Anong AO? Kasi nanalo nga ho kami, sinabi na Nandar, na yan ay pag-aari talaga ng gobyerno at may titulo, illegal ang title nila. So, ang amin nga po, i-issue na ang CLOA. Parang natatakot na naman sila kung ano nang i-issue, kaya kung anong AO ang gagamitin. Opo, kung sakasakali po, we are requesting the Secretary na sana po ay may issue na po ang mga CLOA na super tagal, no? 1941 pa ho nag-iintay. Pauupuan ko po kaagad, hindi yung uupuan, patitingnan ko po kaagad ito sa, siyempre, yung field operations, yung sa legal, agrarian legal, service sector, at yung ating pong legal team kagad. At patitingnan po natin kung ano yung angkop na umiiral na administrative orders para nang sa ganon ay sabi nyo nga, ay yung nandun na sa proseso ng issuance ng ng certificates of land ownership award. At maasahan nyo po at babalitaan namin kayo sa pinakamadaling panahon. Sabi ko nga po kanina, kung narinig ninyo kanina, ay daig ng maagap ang masipag. Ibig ko pong sabihin, yung pong kaya na nating gawin ngayon, hindi na dapat pang ipagpabukas pa. So ganun po ang ating, kung ano po yung pinakamabilis, pero hindi naman natin sasakripisyo yung kalidad o yung masinsinan na pag-aaral at yung ating masino na pag-aaral sa mga dokumento at mga kinakailangang takbuhang lakarang proseso, yung pinakamadaling ruta po ang ating pong tatahakin. So maraming salamat po muli. Thank you po, Kapaeng. Ay, gusto ko kayong yakapin ng aming pinaka-elder po. Salamat po. Oh, kayo, palakpakan niyo si Kapaeng. Opo. Salamat po. Sige po. Para doon naman habang kayo po ay nakipagkamay ay tinatawagan po natin yung grupo naman ni Ka-Orly, Marceliana. Ka-Orly, para doon sa grupo ng kasama PK. Salamat po marami.